KK. Ano sinabi ko? O, edit nyo yan! Nahuli. Ayan mga kabunso, kitang-kita nyo naman yung outfitan ko for today's video. Ayan. Bagay mo si Rizal. Oh? So speaking of si Rizal, mamaya. So, wait, yan muna natin. Ang outfit natin ngayon ay naka-purple tayo. Ano na ba? Purple yan? Kasi yung buhok. Sira yung siguro yung yung purple, yung buhok ng ating bisita ngayon ay kakulay ng iyong damit. Ayan mga kapuso. So, i-roll muna natin ang VTR kasi alam natin na dami ng excited na makita siya. Kasi nakikita siya sa mga vlog-vlog, ganun. At least, artista na talaga siya, di ba? So, Derek, roll VTR, Derek. Isang serena. Sinasabing ang tagumpay ng isang tao dito sa mundo ay nasa guhit ng palad o di kaya naman ay mula sa matinding pagsisikap. At meron din namang mula sa natatangi niyang kakayahan at talento. Bago pa nakilala si 16 Ablero o mas kilala na ngayon bilang si Hiwaga, tulad ng isang tipikal na kwento ng pangkaraniwang Pilipino, lumaki sa hirap ang batang si Hiwaga. Pambato sa mga barangay amateur singing contest dahil sa doble kara niyang boses sa entablado. Subalit hindi ito ang naging daan ni Hiwaga upang siya ay makilala. Ang pinipilahan niyang pares overload at bulalo overload na sinamahan pa ng hindi matatanggihan niyang paraan ng pag-aasikaso sa kanyang mga customer, ang buhay na patotoo na sa bansang patok ang pagkain at pagpapaligaya sa tao, uunlad ang negosyo. Ngayong gabi sa KKK, sino at ano nga ba ang sekreto sa mga himala sa buhay ni Hiwaga? Ay, taroy! Ang ganda ng boses ni Derek, no? Natulala ako. Ganyan. Kasi Derek, pagaling yung, wala tayong ganyan, no? Hindi niya tayo ginagawa ng mga... Dapat tinuturuan mo kami Derek sa mga radyo. Pang ano mo yung radyo na luma pa, yung parang yung mga luma na may tumatakbo ka ba? Buo eh. Oo, tapos yung pangkama ang boses ni Derek. Yung umarin. Nandiyan na. Oo, lapit ka na ba? Sa pangkama talaga, no? Bisa Derek, gawin mo naman kami ng ganyan, Derek. Oo. So anyway, special talaga lagi ang mga bisita natin dito. Kasi si Derek stopper na yan eh. Lagi na sinong guest, ini-stock niya agad yan. So hindi natin patagalin. Kilala mo na! Ikaw na. Oh? Oo, ang ganda-ganda eh. Dapat ikaw mapakilala. The one and The the one and only. only. Let's give it up po! Hiwaga! Yes! Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang nag-iisang reyna ng Norte, Hiwaga, na nagsasabing, Only rice, only juice, and sabaw, free soft drinks, at hindi pa po dyan ang tatapos ang Only ni Hiwaga. Take note, only love, only kiss, only hug. Yan po, si Hiwaga, may bit-bit laging biyaya. Wow! So, yan ang opening mo lagi? Yes. Oo, taray. So, kumakain na siya ng 5 minutes. Joke lang. Buhay na buhay yung kanyang sunflower. Oo. May mga may mga extra ka o yan na lang talaga nag-iisa? Meron po. So papalit-palit. Tatlo pong yung extra niya. Yung yung size gano'n na gano'n? Yes po, same size po. Parang nilalabahan din pala. Oo. Artificial po siya, Ma'am Kiana. Oo naman. Di naman kami tanga. Sabay gano'n. O ito Wala yung outfit ko, pwede ba mag-apply sa iyo? Ay, oo. Madam? Ano pwede po? Prepare, sir? O madam? Kahit ano po. Kasi magagalit si Jude, di ba? Oo, kailangan natin sabihin Papaalam muna. tayo. Oo. Kahit ano po yung itawag yung Hiwaga, 16,
Ano Sir, yung 16? ma'am, Ano, pangalan ko po yung 16, real name ko po. Bali, Wala. labing-anim po kami magkakapatid, Ma'am Kiana. Ano Sir, mga pangalan? ako lang po yung may pangalan na number. Ay, kasi bakla ka. Hmm. Ay, ganun pala yun? Sa lahat, ikaw lang yung... Ano, alam agad na namin Hindi. yung tatay Nung niya maliit na- po kasi ako, nung grade 1, Malay mo, paggawa si Puha. Wala na siya. nung grade 1 po ako doon po nila na unti-unti nalalaman na isa pala akong. Di bakit in-explain ba ng nanay kung bakit 16? Hindi, tinanong ko siya nung grade 6 na ako. Sabi ko sa nanay ko, Nay, bakit 16 pala yung pangalan ko? Kasi noon, sumasali ako ng singing contest. Pag ako sumali, ang tagal ako bago pakantahin kasi nga dahil sa pangalan ko. Sige, contest. Sampun nga. Sige. Malay natin. Meron dyan mga producer, may mga gusto makita yun. Sige nga po. Ikaw ang langit, ikaw ang aking pag-ibig. Okay na? Oh. Talented, hindi na masarap magluto, magaling pang kumanta. Thank you. Tanong natin, magkaibigan ka kayo ni Diwata? Yes po. Ah. Nakarating na po ako sa kanya twice. Kailan ka nag-start ng Paris mo? Alam mo yung Paris namin, 2022? Nauna ka pa kay Diwata? Pero that time na yun, Ma'am Kiana, yung paninda po namin 2016 po talaga nagsimula. Family business niyo na yan. Alam mo, ang hirap talaga. Pag nakwento ko siguro hindi matatapos ng 3 hours. Kung paano ka napunta doon. Opo, paano po naging ganito po ako ngayon. Pero malaking tulong din, Bunso, di ba, na napasikat ni Diwata yung Paris. Yes po. Kaya lahat ng Paris, napapansin na. Yes po. Oo. May kaibahan ba yung iyong Paris. Paris mo kayo? Alam mo kasi sa totoo lang, pag sinabi kasi ng Paris, isa lang din naman talaga. Oo. Depende na lang talaga sa pagtimpla. So, sa tingin mo, mas masarap yung sayo kaysa sa kanya? Actually, parehas na naman po, ma'am. Ano ba yung sikreto ng Hiwaga? Ako ang sekreto ko talaga yung alam mo yung pagmamahal pagdating sa pagluluto, number 1 talaga yun. So, si Diwata wala pagmamahal. Hindi ko po sinabi kasi same lang naman po kami. Pati ugali namin same lang din. Ay, alam ko na yung alam ko na. yung pag-entertain mo sa tao. Oo. Ako kasi iba ako mag-entertain. The way na para papasok pa lang, ando doon na ako. Paano yun? Paano For yun? example, hi ma'am, director sir, director lalo ng senior Tapos, citizen. Tapos yung pupunta pala, ito po yung bill ninyo sa... Oo. So, ma-PR siya. Yes Oo, po. yeah. Si Diwata kasi, di ba na parang nabash siya dahil nga pagod na siya tapos ayaw na magpa-picture. So siya walang hinihindihan. Walang hinihindihan. Ako kahit anong pagod po yan, alam mo, kaya nga po nag-business ka, di ba? Kung mayroon man pong pagkakataon na that time talagang hindi may iwasan na mapapagod ka, anyway, in a nice way. Pwede naman magsabi ng, ay, Pagod ako. wait lang po, 3 minutes okay lang po ba? Yung tao naman maiintindihan ka. Oo naman. 24 hours ba yan sa'yo? Yes po. So 24 hours ka rin andun. Duty ako ng halimbawa, 7 hours, tapos sa gabi, 10 hours kasi mas matapos sa gabi. Tutok na tutok pang po siya. Sa... GRO siya sa gabi. Yes po. GRO siya sa gabi tapos sa araw kargador. Mawag ng pihan talaga. Tama po yun, ma'am. Sana bakit gusto na curious ako? Bakit sa lahat ng bulaklak yun na napili na? Alam mo nung time na May kwento ba yan? May kwento po. Ay, Ito po yung ay. ito po yung kwento ng buhay ko talaga. Ito po yung kulay, ito na to na nakagitna. Ayan po. Kung talagang kung pwede lang po bubuksan yan. So bali sa gitna ikaw yan? Yes po ako. So lagyan lang ng mata, ikaw na yan? Madilim kasi dati yung buhay ni Hiwaga. Ay, may kwento. May kwento pa talaga. Siguro kung magkakwento tayo, 3 hours po Huwag lang. na. Iyan mo na lang. Babayad tayo extra. Paliitin mo na lang. Briefly lang. Alam mo ako, 14 years old ako, second year, yung mga problema ng pamilya ko, nasagap ko na, natanggap ko na, nagampanan ko na, hindi pa dapat. Nagtatrabaho ako dati, every Breadwinner Friday. ka. Opo. Friday, out ako ng school, maghanap na ako yan, maglalabada na ako. Kasi babayaran ako ng 300, time na yun, malaki na yun eh, 300. Bibili na ako ng mga projects ko, may baon na ako. Kaya sabi ko sa nanay tatay ko, Nay, tay, huwag niyo na ako bigyan ng baon dahil meron na akong pera sa paglalabada. Hanggang nag-high school na po ako, hanggang narating ko yun, nagkaroon ng problema yun. Inborn ka ba or ano? Parang gano'n ako. Inborn. Sino naka-virgin sa'yo? Tito mo? Kapitbahay, mga tsuhin. Tapos, Kasi na po,
pumunta po ako ng Maynila after na-graduate ko ng high school kasi yung tatay ko, paralisado na. So, nagtrabaho ako dito. Unang salta ko ng Maynila is waiter. Yun. Tuwing sahod ko, kahit wala nakikitira sa akin, binibigay ko, pinamadala ko. Kasi magulang ko eh. Alam yung sakripisyo ng magulang. Actually, hindi na bago sa akin yan, Bunso. Yung mga kwento ng mga kasisteret natin. Kasi lagi silang gano'n ang papel nila eh. Mas lalaki pa sila sa mga lalaki. Mas lalaki pa sila sa straight na lalaki. Dahil ginagampanan nila yung papel ng magiging padre ng pamilya. Kaya hindi na ako, kaya nagkwento siya, marami na kasi ako naririnig na Then, meron din naman kasi din na, na mga anak na hindi rin kasi sila tumutulong sa magulang. Lalo na pag meron na talaga yung mga anak, minsan nakakalimutan na yung mga magulang. Madami din nakakaano dun eh. O yan ang mga masamang damo. Oo, yan. Kaya nakaka-inspire din naman talaga na maging isa siyang halimbawa na isang anak na sa kabila ng nangyayari sa kanyang buhay, hindi pa rin niya nakakalimutan yung mga magulang. Ganun din naman si Diwata eh. Nagbasurero siya, di ba? Nagkatira mas pabor pa nga kasi may pamilya kang kasama. At siya, sa tulay talaga. At least mas maganda sa kanila, gumawa sila ng tama para maging success sila ngayon. Yung naghihirap noon, bago nila makamit yung mga ganyan tagumpay, naghihirap muna sila in a nice way. At saka hindi sila nag-away ni Diwata. Friendship sila. Yung mga tao lang talaga. Pinaaway-away. Ang mga tao talaga minsan eh, kakaiba eh. Hindi, the more naman sumikat sila eh. The more na ginagawa sila ng kwento eh. Si Utlong lang yun, hindi nag-negosyo. Tapos, ano pa yung... Ay nako. Dati audition ako ng audition sa mga singing contest, napatibig na rin po ako. Pero hindi ako, alam mo, hindi ako natatanggap sa tuwing audition ako. Yung pala hindi para sa akin pala yun. Hindi pala yung God's plans para sa akin. Ito pala yung itinadhana sa akin ng Lord. Kanya-kanya tayong panahon. Actually, yung mga rejections, yun ang mga nagpapatibay. Motivation ko po. Dahil motivation. Yun yung magiging istorya ng iyong buhay. Yun yung magiging istorya ng iyong libro. Ikaw kasi ang gagawa ng sarili ng kwento ng iyong Totoo talaga. Kung hindi ka si Hiwaga, ano pa? Ako siguro ngayon waiter talaga. Waiter. Pero straight or bading pa rin? Ganun pa rin po. Bading talaga. Pero bakit hiwaga nga pala? Ano mo kaya, uulitin ko, yung kwento ng buhay ko. Mahiwaga. Mahiwaga. Dahil sa karanasan ko na maliit pa ako, dahil ko na. Doon niya kinuha na mahiwaga ng sunflower. Yes po. Sunflower po mahiwaga. Yes, parang yung hiwaga ko, dito ko pinatong hiwagang sunflower. Parang sakripisyo mo yan. Yes po, totoo. Talagang Tama po kayo, ma'am. pati maligo ka may bulaklak. May kwento yun ha, mga kapuso, hindi yung basta-basta ng ano lang yun. Pati matulog, hindi niya binibigyan niya. Matulog, maligo. O katabi ko tumatulog. Ano po, totoo ma. Parang mayroon siyang lucky charm sa kanya. Ayun, ganon. May jowa ka? Ayun nga po ma'am, naranasan ko rin magkaroon ng jowa nung high school ako, pero after nun wala na. Priority ko na yung hanggang ngayon? Wala po. Ay, Doon ako natuto. Doon ako nadapa. Kasi sabi ko, kung unahin ko yung pagjojowa, mas pipiliin ko yung pamilya ko. Ito yung bumuo sa akin eh. Ito yung pahalagahan ko. Paano yung mo, sex life mo? Eh wala naman po. O, makakita lang ko, ay ang gwapo niya. Crush lang, okay na. O talaga? Natiis mo yung ganyan? Yes. At si Diwata talagang may jowa-jowahan siya. Magkakaiba naman po kami antas talaga, iba't ibang antas ng tao. So mayroon talagang gano'n na natitiis nila yung needs ng katawan mo. At saka Ma'am Kiana, sa hirap ng buhay ba, hindi mo napapansin ang paligid ng pamilya mo? O unahin mo pa ba yung ibang tao sa pamilya mo? Wala namang kinalaman ang kahirapan. Kasi normal yun. Pag normal ka kasi, init ng katawan yon. Kasi ginawa ni Lord yan eh. Kasi cycle yan, cycle sa katawan natin yan. Mayroon talaga yung time na, di ba tatayo naman yan. Ang mga lalaki tumatayo pag umaga. So hindi ko lang masaya na-imagine bakit tumatayo. Kasi nga, mayroon, kung hindi naiihi yan, or may nananaginip, or whatever. So part yan siya ng tingnan mo nga yung sa kalsada, wala namang mga bahay, pero daming anak. Kasi nga, ano nga tawag ng tawag ng kalikasan. Oo, para yung masasakit ka, gano'n din yan. So, ang sa kanya, desisyon. Desisyon siya. So, pipitik-pitikin mo na lang siya. Tumahimik ka. Ipon-ipon lang. Ipon mo na ako. So, gano'n. So, marami kang pang tanong kanina. Oo, si Utlong ba pupunta sa'yo?
Actually, nagkikita lang po kami sa mga events. So hindi ka na utangan. Ay, hindi ko. Kasi sabi ko, magkakasahin mahirap. Talaga? Kapasensya na, para sa yung mahirap. Pero binibigyan mo naman, pamasahe. Hindi po talaga. Talaga? Ang galing mo naman. Ikaw ang nagpapalit ng damit. Wala ka bang paulit-ulit na damit. Nag-comment po ako dyan. Saan mo narinig yan? Si Otto kasi hindi nagpapalit ng damit Bago-bago pa lang. Pero totoo yung, doon din ako na sa kanya, yung may sinabi siya na napag-usapan tuloy si Otlum. Di, ang lang na, mayroon kasi siyang sinabi sa mga beauty products daw na nagninegosyo na, bakit nyo yung mga magaganda, yan ang pinapaganda nyo. Ako, try yung pagandahin ako. Pero magaling din siya magbigay ng opinion. Pero minsan kasi pabalang na rin yung parang, halata talaga na nasa kalsada siya lagi. Kamusta na po ba yung buhay ni Hiwaga? Ayan, natutuwa nga ako. Thank you, Lord. Na unang sa lahat, thank you kay Lord. Kasi binigay niya itong chance na ito kay Hiwaga, no? Tsaka sa aking partner sa business, nandito po siya ngayon. Yun siya. Saan? Business partner mo John pala yan. Labayo, yun sa dalawa po kami. Lord, thank you. Business partner, thank you. Alam mo ba, baka naman may relasyon kayo. ay, wala po. Alam mo sa dahil Diana, hindi pa ako Hiwaga. Padandaan ako sa kalsada, hindi ako kilala. Pero ngayon, Ay, kilala ka na. kaya alam mo nakakatuwa yung ganun pala, sa buong buhay ko sabi ko, yes, Naitay, artista na si Hiwaga. Kasi lang wala na. Artista na Artista ako! ka na. Watch Pero, na kayo mamaya. pero yung payo lang din hindi, yun nga, totoo sabi nila na hindi laging Pasko. Hindi tayo lagi nasa taas. Yes. May time na medyo mataglay tayo. Kaya pag nandun ka sa taas, huwag masyadong ma-overwhelm kasi hindi mo na makukontrol yung kasikatan o baka lalaki Bilog ang mundo, hindi habang buhay, sikat ka, hindi habang buhay, mapera ka, mayaman ka, gwapo ka, maganda ka. Baka hindi mo alam, mamaya niya, isa tikit lang ni Lord sa iyo. Yan lang naman, based on my experience Kaya bilang at alam mo na nga, ramdam naman natin yan di ba? Nakikita namin yung mga video mo, so sobrang ka talaga mag-entertain ng tao. Mabait naman si Hiwaga. Hindi, maganda talaga yung ganun kasi dapat natin i-embrace yung mga taong gusto din tayo. Bisaya ka ba? Ilonggo po ako. Kasi, po. kasi si Diwata waray, kaya medyo mataas magsalita. Yung parang, mga Bisaya kasi matigas akala nila galit. Pero mabait naman si Bakla. Pagmahal naman yun sa kanya. Pero sino maganda sa inyong dalawa? Dalawa parehas ka. Pareho kayo? Pareho pangit? Kung wala yung camera. Baliktad. Ang tinatanong ko maganda. Sabi mo kasi pareho kayo, maganda ba si Diwata? Pag pinili ko ako, mahirap na po. Same na lang po. Hindi mga kabunso. Same na lang. Opo. Hindi, joke lang. Kasi love ko siya si Diwata. Maganda mo si Miss Kia. Ganyan kasi ino-offer ko kasi lagi si Diwata. Oo. So, batang Quiapo na si si Diwata. Parang ikaw gusto sa Black kamapapanood. Rider. Ay, sa tayo magkalaman sila. Yes. Diba? Buti na pagbigyan lang kami. Alam mo ma'am, isang karangalan nga po sabi ni Hiwaga na nung nalaman ko na si Ma'am Tiana mag-guest po ako sa programa niyo. Alam mo, doon sa buong details namin, pinagsasabi ko yun na panoorin ko kasi guest ako kay Ma'am Tiana. Baka naman nanonood sila. Yes po, nanonood po sila ngayon. Sinong natin ang mga pangalan ng grupo na yon? Ayan, Hiwaga, Team Hiwaga, at sa aking mga kapitbahay po dyan sa Ritex. Alam ko nanonood po kayo ngayon. Support po natin yung KKK, KR Production. KR Talent Production. KR Talent Production, support po natin yan. Yes. And God bless you always. Yes. So mga kabunso, maraming siguro 90% ang nanonood sa atin, mga kabunso. Ayun. So, Ikaw ba, ano bang magbibigay mo na inspirasyon sa mga taong, alam mo yun, kasi halos lahat ng mga tao naghahangad na maging Hiwaga, naghahangad na maging ganito. Makaahon sa hirap. Ikaw, ano yung gusto o pwede mong maibigay na inspirasyon man lang na message sa mga taong gusto mong lumagay sa kalagayan mo? Alam niyo Kung imiyak ha, mamaya. Sa mga nangangarap po na maging katulad ko, gawin niyo pong motivation sa sarili niyo
yung buhay nyo, yung kahirapan. At the end po yan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi ang pag-asa, hindi lang naman yan, 1, 2, 3, hindi nyo makukuha sa gawin. Kailangan may tiyaga, may pagmamahal, may respeto, at may takot. Unang huli-huli sa Panginoon. Amen. Pag yan nandyan sa inyong sarili yan, kahit anong gawin pa yan, dadali at dadali yan na parang tubig lang yan, magugulat na lang kayo. Ito na pala. Hindi mo na alam na ito na pala. Yan si Hiwaga. Ang motivation ni Hiwaga marami. Kaya naging ganito ako siguro dahil sa kahirapan nga ng buhay ko since bata pa ako. Nakapanggap ko na. Ngayon i-apply na siguro nakita ng Lord na ito ang dapat. Ito bigyan din ng ganito. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Kapit lang. Dasal lang ang kailangan. Nandiyan si Lord. Tama yan. Alam mo, ganyan, ang daming taong madaming nilalaman. Marami silang gustong sabihin, madami silang pinagdaan. Yung mga taong ganyan nagsimula sa hirap. Hanggang sa nakamit nila yung tagumpay. Actually, sila nga ang dalawa, sila nga yung basihan ng mga inspirasyon na kahit basurero tayo, kahit gaano tayo katagal na ganito, darating at darating din yung oras na naaangat din tayo. Pero walang hindi. imposible sa lahat. Gaya nga na sinasabi nila, ang imposible ay magiging posible. Basta kumapit ka lang at maniwala. Pero huwag mo rin iniasa kay Lord na i-bless ka ni Lord. Siyempre, kailangan mo sipag at tiyaga. Kasi hindi ka naman i-bless ni Lord kung natutulog ka lang din. Siyempre naman. Kaya nga ako sabi ko, sipag. Pero nasa tama. Oo. Tsaka diskarte. Diskarte. Kasi kung hindi rin ng Paris din, nag-Paris si Diwata, nauna kasi yung kariton. Kariton din ka. Sa mga construction worker. Kaya unli-rise siya eh. Pero ang daming ganun, no? Gusto na madami din ganyang klaseng trabaho. Pero sa dinami-dami kayo yung dalawa talaga na nag-boom. At saka meron din dito, di ba? Matagal na maraming Paris, pero sila nagpasikat. Si Diwata at saka si Hiwaga. So ang kagandahan, hindi sila magkaaway. So gusto ko mag-away sila eh. Mag-away natin. Oo, mas maganda ka diba kami Hiwaga. Hindi po ako lalaban talaga ng tingin. Kasi hindi ko hilig talaga yung makapag-away. Di ba lang ako na nakawain? Hindi ka Ay, oo, yan. Hindi ka pwede awayin kasi sa bulaklak pa lang eh. Ay, sarap. Sure. Ayan. So, bago tayo, Meron ka palang inanyan. bago tayo kasi gusto nating malaman kung gaano katalino Ay, Bunso, si Hiwaga. meron kami dito mga katanungan. Q&A. Q&A. So, mag-explain ka lang. Explain mo lang kung ano yung sa tingin mo. Since madami ka naman pinaghuhugutan. Oo, galing ito. Ako tayo, 2 oras ito. Madami kang pinaghuhugutan sa buhay. So, for sure naman, makakaya mo sa Pero anong hirap yung nag-research pa ako nito. Okay. Sa unang tanong. Okay, unang tanong. Bakit si Jose Rizal nilagay sa Luneta, hindi sa Tanay Rizal? Kasi siguro, based kay Hiwaga, sa kanyang nagawang kabutihan sa ating bansa, tinawag po siya isang maninulat po. Kumbaga parang hindi siya malilimutan, mapabata man, mapatanda man. Kasi lahat yan, napapag-aralan na doon siya eh. Bakit nga sa Luneta, hindi sa... Bakit sa Luneta, hindi sa Tanay Rizal? Kasi ang pogi niya eh. So yun ang... So yun in short... So yung Luneta, mga pangit. Hindi naman. Yung Tanay Rizal, mga gwapo. Kaya doon nilagay. Nilagay niya. So nilagay sa Luneta, dahil nga, mga gwapo. Gwapo siya talaga sa matalino. Hindi. Ibig sabihin, bakit hindi nilagay sa Tanay Rizal? So ibig sabihin, yung Luneta, mga pangit. Hindi ba yun? Hindi. Hindi natin pakialaman kasi maliwanag lang naman yun. siya yung guest natin eh. Kalma. So yun ang panalo niya. Dahil gwapo, nilagay sa Luneta. Ang galing. So, number 2, humihiling pa ang isda. Lahat, syempre, humihilig po yan. Pero hindi natin Nakita ka na humiling pa ang Paano isda. huminga ang isda? So, ganun. Pero naniniwala ka na humihiling ang isda. Hindi. So, kalokohan to. Kalokohan. Ay, cancel natin to. So, mga kababayan, hindi humihiling ang isda. Sarili sa kapag talaga tao, no?
Yes, seryoso Seryoso talaga. nga. Yan ang pananaw niya eh, na hindi humihilig ang isda. Hindi, medyo seryoso siya sa ano Kaya siya, nga. the way siya makapag-interview. Oo. Ganun. Pinaghahandaan niya to eh. Oo. Ang galing nga. no? O, pangatlong tanong. Sino ang unang nakapunta sa Mount Everest? Ano ko, parang mahina yata ako sa history. So hindi mo alam siya. Hindi ko siya talaga alam. O, Alam ang mo ba? sagot? Alam mo ba ang unang nakapunta sa Mount Everest? Cameraman. Kasi pagdating mo, di ba kinuna na agad? Uy, ikaw wala na Bago wala umakit yung ano. Oo, ganyan. nauna na sila doon. Oo, siya yun. Ano yan Oo, kami eh, naman. sa production, naging kumari ito. Production, nag-sit up na sila doon. Oo. So, kahit contest yan eh, kung sino una makaakyat. Ah. So, kung pag-akyat mo, ikaw na una, alam na agad ni, direct, kunan mo na. Camera.